Guys, sa Baguio City na tayo. Terminal ng Victory Line, Baguio City. Bababa na tayo. Nakita na namin yung meet-up place ng Sir Dado. Jollibee. Diyan. Iatras ka na lang dito, Chef. Bari na pa, galing na tas niya. Ha? Wala ko magbakanti eh. Makuya pa itang ichik. Ayan, so punta na tayo dito sa meet-up. Ito yung Caltex. Ito yung Jollibee. Ayun si Jollibee. So, dito tayo sa meet-up. Ang ginaw. Ha? Ano ba sabi? Sa taas ba tayo raw? Wala naman sinasabi. O di, may pwesto ba? Sa taas na. Follow the leader. May pwesto. Maginaw na guys, Baguio. Dali mo na guys. Meron na yan, dalawa. Saan? Ah, dito tayo. Sige, mamaya uli guys. Ano yung mata mo? Mata. Oo, minsan pagka gusto ko makita yung ugat ko. Okay, dito. Pero kung directly, blur na siya. Okay mo. Wala na akong eye to eye lang. Okay mo. Okay. Diabetic. Hindi. Isang Narito tayo. At kasama na natin si Sir Dado. Si retired Captain Clemente Enrique. Saan tayo? Yung meron kasi kung ano eh. ay, Meron akong pwede ko po rito. hindi. Meron akong pinaka-stand tripod. Okay lang. Oo. Pwede rin doon, yun. Sir, shoutout muna kayo sa aking YouTube channel. Hello. Ganda umaga sa inyong lahat. Ayan. Umaga sa lahat. Si Sir Clemente Enrique. Amazing! Kung gano'n ang bansa natin, wala nang mangyayari sa atin. Huwag kayo magre-reklamo pagka wala ng perang Pilipinas. Dahil nasa kanila na Kinukulimpat eh. Hindi po pwedeng budget ka ng budget. Look, kung ang chismis, may nagsasabing congressman, may nagsasabi ng mga dating congressman, 30% yung SOP, mga project. Kung kunyari, isipin mo lang yung buong 5 trillion, o 6 trillion na kamo, i-SOP mo yung 30%. 30% ng 6 trillion. O ilan yun? 1.8. O rounded up mo ng 2 trillion. Imbis na mag-budget ka ng 6 trillion, pwede naman palang 4 trillion. Basta wala yung korupsyon. Walang SOP. Isipin mo yung masasave mo, 2 trillion. Napayad mo sa utang natin na 13 trillion. O di magiging 11 trillion na lang. And so on and so forth. In 10 years, ubos yung utang natin. Wala na tayong utang. Pero hindi eh. Sige, korupsyon. Sige. And here we are stuck with a government that is not addressing corruption.
mamanahin yan ng future generations ng Pilipinos. Susunod. Susunod, anak mo, apo mo, lahat yan. And then, the new crop of politicians, ganun din. We walked into it. Parang si Reyes, I walked into it. Merong pabaon. Eh ngayon, sasabihin ng mga congressman na, ay, masarap pala dito. Liquidation by certification. Kung 2 million buwan-buwan, pipirma lang ako. Honorable naman ako eh. Is that fair to the Filipino people? Is that what you want? Yung tanong. Ako hindi. Kailan ka makakahawak ng pera? Ng 100,000. Buong buhay mo. Hirap. Buong buhay mo. 100,000. 100 piraso ng 1,000 na buo. Sa bangko, ilabas mo yun, 100,000. Isang paldo yun. Isang ganon. Isang bloke. 100,000. Maraming Pilipino hanggang sa mamatay, hindi na makakatikim makahawak ng 50. Siguro yung iba sumusweldo pa 20-20. Deducted ang dadating sa kanya, withdrawin niya sa ATM. Mga 15, 10, Bawas na yun. 8, di ba? Pero in your lifetime, swerte mo makahawak ka ng 100,000. Ngayon, sa 100,000, utragis, kailan ka makakahawak ng 1 milyon? Never. Malayo yun. Mas malayo yun. Eh, ninanakaw, bilyon. Easy. Easy. Liquidation by certification. Gano'n na lang tayo ginagago? Gano'n na lang tayo? Wala na sa akin lahat yan eh. Mahirap lang ako. Because I gave it all up. Naniwala ako na hindi mo matatali. So, itong mga politiko natin, sige payaman. Hindi nyo naman matatala. Hindi nyo matatala. Title, rangko, pangalan, hindi nyo matatala lahat. When you enter heaven, if you do enter heaven, lahat tayo hubad. O kaya naka-white robe lang tayo. Kung tatanggapin ka. Eh paano pag sinabi ni San Pedro? Oh. Masama kang tao, punta dito. Doon ka sa Lake of Fire. Wala, we have to change. Matapos na ang mundo. Pero, yun nga, billion yung pinag-uusapan natin. Mga politiko. Tsaka natututunan nila sa eskwelahan yung iba eh. Ako noon, natutunan ko yung iba sa eskwelahan din. Tsaka sa academy. Ayun. Ano ba? Pwede ba tayo pumunta sa Maldives? Sige. Buhay kasi ni Sir Dado, pinag-uusapan namin ngayon. Switch natin ng konti. Para, alangan naman kami lang na nagigigil. Kayo rin, magigil din kayo. So, dito sa latest to eh. This week lang yun eh. Yung interview ng mga press con kay si SP Big Subir. Okay. Yung mga maraming questions sa press eh, pero parang yung ibang question sa kanya tanong mo kay speaker. Eh nag-uusap na sila. Kay BBM. Ano take nyo doon? Supposed to be dapat doon si BBM ang dumitaw. Because may question na nasaan ang Pangulo. O de, given na nandyan yung PI, na PI talaga eh. Diba? Nakakagigil, PI. PI. Given na yung pinsan niya ang gumagawa, ang pinagmumulan, supposed to be pinagmumulan, nakaturo lahat sa Speaker of the House, why not stand up as the President? Teka muna, pinsan. Huwag ka na munang gumawa niyan. Bayaan mo na itong si Mick Zubiri ang gumawa. Mas maganda ang arrive. Mas powerful. Mali yung mga advisor ng Presidente. Mali. Tinago pa yung Presidente, hindi pa. Or, baka ina-advise naman siya, he decided na huwag magpakita. At hayaan na lang si Mick Zubiri. Natatakot na baka sumama ang loob ng kanyang pinsan. We do not know. But ang alam natin, ang nagsalita, si Mick Zubiri. So yun, let's leave it at that. Ang nagsalita, si Mick Zubiri. Which is wrong. Which is wrong. Correct. Wrong talaga. Correct. Which is wrong. Dapat siya yung
hinahanap siya eh. Where is the Correct. president? Correct. Ikaw magsalita kasi ang nababalitaan kasi natin yun, palaging, di ba, umaharap siya sa, yung bago ngayon sa ibang bansa, sa Brazil. Ah, Gusto nilang magkaroon ng, pero, good relationship. good relationship between Brazil and the Philippines. Ang problema, nasa labas agad siya, may problema, may mga tanong pa rin sa loob ng bansa mo, lumalabas agad tayo. So, which is wrong na dapat talaga, magsalita siya in his own. Hindi yung by the SP. Hindi nga siya nagsalita dun sa allegation ng pulburon. Yun Hindi nga. siya hanggang Isa pa ngayon. yun, isa pa yun. Hanggang ngayon, hindi siya nagsalita tungkol sa resolution number 10 dun sa pag-treat ng pera. Tapos hindi din siya nagsalita dyan sa NPA na yan. Nagkaroon ng kagulo-gulo. Hindi siya nagsalita dyan sa mga banat ng mga vlogger. Ang ginawa na lang sagot kinurgor, tinanggal yung account ng iba. O paano? And then now we expect. Hindi siya nagsalita ngayon recently to sa Lotto. How Ayun do pa we isa, expect? oh. How do we expect na he's the one in charge? So, ang advice na lang sa kanya, good luck talaga. Yung mga Because ang taong bayan elected BBM as president. You have to show yourself as the president. BBM, you have to show yourself as the president. Kasi kung hindi, people will think. And when the people start thinking that you are not the president, somebody else is the president. Probably your wife, probably the Speaker of the House, or whoever, they are the ones in control. People start to doubt your character. And if you are a true leader, Mr. President, Mr. BBM, you listen. Kung natidinig niyo ako. When people start to doubt your leadership, you lose your control. You lose your hold sa people. And what's worse, you cannot enforce yung leadership mo. You cannot demand respect. You cannot demand na sundin ka ng taong bayan. Remember, yung pagkalagay mo dyan is dahil sa taong bayan. And if people start to doubt you, wala, good luck. Magkakahati-hati talaga. Wala na. Okay, maraming questions kasi. Maraming questions na lumalabas na hindi unanswerable. Hindi nalilinawan ng taong bayan. So, switch tayo dun, Sir Dato, dun sa pwede ba nating pahapyawan si Maharlika? What about Maharlika? Si Maharlika, very nationalistic yun. Sige, tira ng tira ngayong sa government. Why? Because maraming nagre-report kay Maharlika na mga puting ahas nga from inside government, no? And that's so kumbaga sa it's a compliment It shows how people trust you na may pumapasok na information and then nabe-verify niya with the others. And wala pa naman siyang wala pang Parang compilation pa lang yung kanya. hindi, wala pang ibig ko sabihin, wala pang fake news Panay totoo lahat ng sinasabi niya So, kumbaga bumibingo lagi. Oo. Yung PCSO, bingo siya Di ba na sinasabi niya na yung pera ginagamit kung saan-saan, pinapanalo. Lumalabas ngayon sa investigation, parang merong semblance of truth nga So, ang lang sa kanya is hindi naman pwede siyang umuwi rito. Pagka umuwi siya rito, baka maganon siya. Pwede mangyari. Iba yung batas dito sa Pilipinas, iba yung batas sa US. Tapos iba, naninira naman, sinasabi, kasi nandiyan ka Wala ka dito sa Pilipinas. Naman, nandito si Macanas. Inasuhan. Kaya, So, yun ang Pero, generally, I see Maharlika as a national treasure. Generally, I see her as a national treasure. Kasi, pwede naman hindi siya nagpa-vlog. Ipabubuhay siya, walang vlogging. kaya, Pwedeng ganon. Baka grabe yung paninira sa kanya ng administration kasi nasasaktan administration
So, again administration, imbes na patulan nyo yung mga nagpa-vlog against you o yung nagsasabi o yung gumigising ng mga Pilipino, mas maganda sagutin nyo ng good governance. Yun yung pinakamaganda ron. Good governance. Kasi pagka, you'll never go wrong eh. Tanggalin nyo yung corruption, tanggalin nyo yung droga, tanggalin nyo yung krimen, tratuhin nyo yung Pilipino ng maayos. Isipin nyo kung paano gaganda ang buhay ng Pilipino, yung mga OFW natin, etc. You'll never go wrong. Good governance. Anong ginagawa ng administration? Wala eh. Binipisa, tinitiris yung mga nagbablog against them. At yun yung, wala namang masama mag-vlog eh. Kung tutusin, ini-air mo yung nakikita mo eh. Lalo na si Marlica, nakikita niya kasi may nagsasabi na ini-air niya yung mga sinasabi sa kanya. May nagrereklamo from sa mga general na pinapatukan to the LT, yung PCSO, tapos yung mga korupsyon sa gobyerno, everything. So, marami nagre-report sa kanya. Kasi nandun yung tiwala sa kanya. And maganda yun. Better na merong isang Maharlika kaysa sa wala. Kasi, yun? Mas masahol pa nga nung nakaraan ng mga balita, yung mga pang-kritisismo sa mga presidente nung araw. Simula nung kay Pinoy. Kay FBR meron na rin. Meron na rin kay FBR. FBR meron na rin. Kay Lala, kay Estrada. Tapos sumunod pa si Gloria. Marami din kay Gloria. Marami diba? rin. Oh. Tapos hanggang sa kay Pinoy, yun. Dinakpakan din si Pinoy. No? Si Noynoy Aquino. Kaya nga eh, maganda na nandyan yung si Maharlika. Well, may manira sa kanya, siraan. You will not change the issues eh. Nandyan yun. Hayaan na lang natin. Iba natutuwa sa kanya, iba nagagalit. Pero generally, she's doing good for the country. Yun yung doon. Yun ang tingin ko doon. Yeah. So yun nga, yung change the constitution nila, ang hinahabol nila, yung kumbaga yung 1 something trillion na ipapasok dito sa ating gobyerno. Yun yung hinahabol nila. Kaya gusto nilang i-change yung constitution para makapasok to. Kasi yung 60-40, nagdadalawang isip sila kung papasok nila yung pera nila dito sa Pilipinas for investment. So, kaya inahabol nila itong change ng constitution. Pero ang doubt ng tao kasi is yung lambangan ng teaching. So, nagkaroon ng power yung... Wala yan, sunod-sunod na yan. People's initiative na yun. Sunod-sunod na yan. Kasi ang mali naman nila, pinakita kagad nila outright yung pinupuntirya nila si Sara, VP Sara. Yun yung kitang-kita eh. Binira mo ng tungkol sa confidential fund. Binigay naman ni BBM yung pera, 125 million. O sige, busin mo. O di inubos. Tapos bigla ngayon gusto nila impeach. Kaya nga pinupuntirya si Sara. Puntirin yung tatay para itadamay na rin siya doon sa ICC. Ganun ba? Kaya kitang-kita kagad ng taong bayan, kahit bobo, kitang-kita na ang pinupuntirya si VP Sara. Ngayon ang tanong, bakit pupuntirya si VP Sara? Kasi nga, 2028, kung mag-decide pa siya na tumakbo sa 2028, kung gugustuhin niya, ayaw nga niya eh. Reluctant nga eh. Bakit? May anak siyang bata pa eh. So kung sakaling tatakbo siya, sure winner siya. Bakit? Kasi nga may sarili siyang may tatay siya na nag-perform. Pangalan pa lang, basbas na yun eh. Duterte. Dugo Duterte. Nandun yung good governance. Meron siyang experience sa mayor. Okay yung performance niya. Tumatayo siya para sa kanyang mga constituent. Pero ngayon, as VP, nakikita, number 1 performer. So as the years will unfold hanggang 2028, she will be much stronger na kandidato for president. Sino ngayon nalalaban sa kanya? Wala. Kahit sino yung mga magagaling na sikat na artista, hindi siya kaya. Hindi nakakayanin. Siya talaga sure winner. Run away winner. Ngayon, kung ikaw ngayon may ambisyon,
kunyari si Tampalolong ka, Hindi na ako tatakbo. paano ka mananalo doon? Oo. Kaya kukuhanin mo siya sa underground Yun na walang eleksyon para sa presidente. Yung power nasa prime minister na. Manalo man sa presidente, ceremonial na lang siya. Maring Ang ito na power nasa prime minister. Eh kung makuha mong mapalitan yung constitution by 2025 and input to effect na yon by 2025, tapos na yung na kay Sara. boxing, oo. Tapos ganun yung nakikita ng tao, hindi tanga yung tao. Ganun yung nakikita ng mga analyst. Ako nga walang alam eh. Yun yung nakikita ko. So, kaya napapasama lalo si Tampalolong. Tapos meron pang pera-pera, question sa pera, yung sobra-sobrang paggastos ng pera na, ewan mo kung, yung hanggang ngayon di pa sinasagot si Celis eh. Yung 1.8 billion, yung pala 2 billion yun. O, 39 million. 2 billion, 2.66. Ginawang 2.183 billion sa 2024. Ngayon yun. Ngayon yun, Na to. pinirmahan ni BBM. Damay na naman si BBM doon. Bakit? Pinirma mo, ginawa mong batas, hindi mo man lang binito eh. Yung item. So, kung titignan mo, may question yung travel expense. Nagkagulo-gulo tayo dahil dyan eh. Kaya nga PMAyer nagsalita eh. Nagmanifesto dahil dyan. Si Celis kinulong, tsaka si Doc Lorraine. Eh, dahil lang sa question na yung 1.8, mali pa yung question. 2 billion dapat, hindi 1.8. Ang budget, 2.066 billion 2023. Sinabi nila mismo, admission, ang ginastos lang 39.7 million. So, kung yun lang nagastos mo, bakit ka magbabudget ng 2.183 billion? Tumaas pa ng 100 million. Mahigit. Kasi 2.066 billion naging 2.183 billion for 2024. Ang ginastos mo, 2.39 million lang. Ba't ganun? Anong klaseng congress meron tayo? Kaya ang isipin ng tao, magnanakaw. Yun, magnanakaw ang dating. Kasi, ano nangyari ngayon dun sa sobra? Ano, pinamigay? Meron yung sinasabi, nagbigay ng 2 milyon nung Christmas. 316 congressmen times 2 is 632. Baka na may binalik nila yung sobra sa Di, ipakita! Oh, yun nga. Walang sumasagot eh. Wala sumasagot nga. Ipakita. Hanggang hindi pinapakita yon, forever question mark. Pagka may question mark, bakit ka ngayon magbabudget ng mas malaki? Hindi itong taon na Hindi to. pa nasasagot eh. So, may lumilitaw na ebidensya na nagbigay ng tig 2 million. Ikaw magkano ginastos mo ng Christmas? Kami, gumastos na kami ng 700, 800, gano'n. Noche Buena. Ay, ilang Pilipino yung gumastos ng ganun lang. Wala pang iba 500 lang. Iba walang makain. Mantalang matidinig mo yung taxes ng taong bayan pinamigay sa 2 million kada congressman. Di ka ba mabubuisit nun? Siyempre, mga sakot sa... Pero sa ibang mga Pilipino, wala yon. Eh di gago, Ayun, wala tayo. Eh kung gano'n ang bansa natin, wala tayong... wala nang mangyayari sa atin. Eh, huwag kayo magre-reklamo pagka wala ng perang Pilipinas. Dahil nasa kanila na Oo, kinukulimpat eh. oh. Hindi po pwedeng budget ka ng budget. Look, kung ang chismis, may nagsasabing congressman, may nagsasabi ng mga dating congressman, 30% yung SOP, mga project. Kung kunyari, isipin mo lang yung buong 5 trillion, o 6 trillion na kamo, i-SOP mo yung 30%. 30% ng 6 trillion. O ilan yun? 1.8. O rounded up mo ng 2 trillion. Imbis na mag-budget ka ng 6 trillion, pwede naman palang 4 trillion. Basta wala yung korupsyon. Walang SOP. Isipin mo yung masasave mo, 2 trillion. Eh, napayad mo sa utang natin ng 13 trillion, o di magiging 11 trillion na lang. And so on and so forth. In 10 years, ubos yung utang natin. Wala na tayong utang. Pero hindi eh. Sige, corruption. Sige. And here we are stuck with a government that is not addressing corruption. Mamanahin yan ng future generations ng Pilipinos. Susunod. Susunod, anak mo, apo mo, lahat yan.
And then, the new crop of politicians, ganun din. We walked into it. Parang si Reyes, I walked into it. Merong pabaon. Eh ngayon, sasabihin ng mga congressman na, ay masarap pala dito. Liquidation by certification. Kung 2 milyon buwan-buwan, pipirma lang ako. Honorable naman ako eh. Is that fair to the Filipino people? Is that what you want? Yung tanong. Ako hindi. Hindi, ginagago nyo kami. Eh, wala eh. Kaya nga, never ending cycle, sinasabi ko sa iyo, langaw, understood. Yung cycle ng langaw, una, itlog, magiging uod, ganun-ganun. Lalaki, tataba, magiging, yung magot, magiging larva. Tapos noon, magiging langaw. And then, ikot ng ikot yung cycle. Very predictable. Ganon ang Pilipinas. Ilang bangaw yung nagagawa taon-taon, ilang bangaw yan. Ayaw nang pinadapo lang ng kalabaw sa likod, ayaw nang bumaba. Sila nang nasa itaas. Nakalimutan nila, niluklok sila ng taong bayan. Yung kalabaw, ang taong bayan, yung kalabaw. Sige araro, sige pahirap. Oh. Yung isa kong vlog, sabi ko, if kailan ka makakahawak ng pera ng 100,000? Buong buhay mo. Hirap. Buong buhay mo. 100,000. 100 piraso ng 1,000 na buo. Sa bangko, ilabas mo yun, 100,000, isang paldo yun. Isang ganon. Isang bloke. 100,000. Maraming Pilipino hanggang sa mamatay, hindi na makakatikim makahawak ng 50. Siguro yung iba sumusweldo pa 20-20. Deducted, ang dadating sa kanya, withdrawin niya sa ATM, mga 15, 10, gano'n. 8, di ba? Pero in your lifetime, swerte mo makahawak ka ng 100,000. Ngayon, sa 100,000, putragis, kailan ka makakahawak ng 1,000,000? Never. Malayo yun. Mas malayo yun. Eh, ninanakaw, billion. Easy. Easy. Liquidation by certification. Gano'n na lang tayo ginagago? Gano'n na lang tayong tumapayag? Kung ganyan ng dating na Pilipinas, bahala kayo. Ako, nakahawak na ako ng malaking pera, milyon na nahawakan ko, na nilatag ko pa sa kama, hinigaan ko. Masabi ko lang na nakahiga ako sa 2 milyon, 2.7 milyon. Sa buong buhay ko, nakatikim ako ng ng 24, 12, gano'n. 24. Bata pa ako noon. Pero ngayon, baliwala na sa akin lahat yun eh. Mahirap lang ako. Because I gave it all up. Naniwala ako na hindi mo matatali. So, itong mga politiko natin, sige payaman. Hindi nyo naman matadala. Hindi nyo matadala. Title, rangko, pangalan, hindi nyo matadala lahat. When you enter heaven, if you do enter heaven, lahat tayo hubad. O kaya naka-white robe lang tayo. Kung tatanggapin ka. Paano pag sinabi ni San Pedro? Wala. Masama kang tao. Huwag ka dito. Doon ka. Sa Lake of Fire. Wala. We have to change. Matapos na ang mundo. Pero, yun nga. Billion yung pinag-uusapan natin. Mga politiko. Kailan ka makakahawak ng billion? Pero yung mga politiko natin nakakahawak. Yun lang, liquidation by certification. Kung ang nililiquidate mo is mga 10 na lang every month, in 1 year, 120,000. In 6 years, 600 something thousand. 720,000. A million. 720 million. Imagine that. And then makatira ka sa mansion, etc. Samantalang tayo lahat ang kumayod, tayong lahat ang kumayod. Mag-empleyado ka, binayaran mo yung taxes 30%. Tama? Binayaran mo. Kasi income tax eh. Huwag ka mong bayad income tax, kulong ka eh. Pero yung kumukulimbat ng taxes natin, kinukulong ba? Wala na kukulong eh. No. Kasi may resolution number 10. Bibili ka ngayon ng mga grocery items, bibili ka ng lahat may VAT eh. Magbabayad sila ng taxes din. So everyone pays taxes. Ikaw may income tax ka, may trabaho ka, income tax. May business ka, income tax.
bago may VAT pa. Over and above doon sa income tax mo. Kasi may VAT eh. 12% VAT, Value di ba? added. Value added tax. So talagang pinapass on ng kumpanya yung taxes para ikaw ang nagbabayad ng taxes and then ipapasok niya doon sa BIR niya, magbabayad siya. I hope I got it right. Yung sistema. Basically, ganun ang dating. So, dalawang beses ka nagbayad. Income tax at saka sa VAT, nagbabayad ka. Anything na bilhin mo na commodity, may VAT. Swerte mo kung senior. Kailan ka pa magsisenior? Ilang taon pa? Di ba? Minsan kami, senior, hindi pa i-honor, which is against the law already. Pero anong magagawa mo? Nag-struggle yung negosyo, hayaan mo na lang. So, paano na? Ito yung pinukwento ko. Buong buhay mo, sinasabi mo, hindi ka makakawak ng 1 milyon. Di ba? Pero buong buhay mo, nakabigay ka ng 1 milyon in taxes. Yung sa ITR natin, every end of the year. Every March, every April, March, di ba? Bayad ka. Every March. Bayad ka. Bayad tayo bago every day, every month, every week may VAT. Suma total mo lahat 'yon. Pag-receive ng ITR. Suma total mo lahat 'yon, yung binigay mong tax, buong buhay mo, mag-amount sa 1 million. Million yan, no? Hindi ka nakahawak ng 1 million, pero nagbigay ka ng milyon. Nasaan na yung milyon na yon? Yung kinain nila, ginastos nila, pinera-pera nila, niliquidate nila na walang resibo. O sige, matawa tayo. Okay lang, clap. Sige, gawin nyo yan. Forever nyo gawin yan. 3 dekada nang ginagawa yan. Ba't di ka magagalit? And then, okay lang. Tapos magbablock sila, okay lang. And then, walang salita, walang gibo. Kaya nagagalit ang Walang tao. explanation. Walang pag-asa ang Pilipinas pagka ganyan. Kaya, so, sunod natin na magigilin na rin natin sila. Ha? Kasi yung balita rito sa ano may naman natin, huwag naman tayo sa Oo. politiko na yun. Pero doon din ang pagsak. Makasawa. Oo. Yung nagugutom ang taong bayan. Lalo na sa Metro Manila, ang dami namin populasyon doon. Tapos mababalitaan namin doon sa syudad na meron tayong mga magsasaka dito sa Ifugao na yung repolyo. Repolyo ang tinanim nila. Pinagpaguran nila, pinagpawisan nila. Tapos at the end, nung kanilang i-harvest, nabulok lang. Anong ginawa ng gobyerno? So, Ewan ko. walang ginawa Bakit nagbulok lang yun? Tinapon Ito. sa bangin. Ito palagay mo ng tanga yung gobyerno. Palagay na natin tanga yung gobyerno. Sino mas tanga? Yung nagtanim Oo. Di ba? Sorry. Pero kung iisipin mo, tanga na nga yung gobyerno, wala sila doon, bago itatapon mo yung tinanim mo, kung di ba naman kagaguhan yun, and then you're gonna do it on a cyclical manner, paulit-ulit ganun. Kunyari, last year, may nagtapon. Ang tinapon, kunyari, kamatis. Dapat ngayon, tatapon mo yung gulay. Why don't we, farmers, usap-usap, schedule yung tanim mo. Supply, demand. Ganun. Kung may kakulangan yung gobyerno, gaano karami ba yung lupa ang tinataniman natin? Ng gulay? Gaano ba yung karaming lupa na tinataniman ng staple na pagkain? Palay o mais? Gaano ba yung tinataniman ng damo para sa mga baka, alaga ng mga hayop? And from there, organize ka. Ano ba yung demand? Local at saka global. Wala problema yung global Yung local. So kung kunyari yung balak mo, i-sustain mo yung local demand, then why don't you talk to each other? But siguro may tulong yung agriculture na hinawakan ni BBM na schedule natin kung ikaw nagpo-produce ka ng bigas, ng palay, how can we make you produce 3 times a year? 3 crop. Meaning, every 4 months, may ani ka. 3 anihan in 1 year. Ibig sabihin, maganda yung variety mong tinanim. Ibig sabihin, irrigated ka. Kasi pagka ikaw nag-3 croppings ka in a year, na maximize ko. Ngayon, ang gagawin ko na lang, para kung pararamihin, nandun ako sa 3 cropping.
Ibig sabihin, irrigated ka na. Okay. Hindi yung high polluting na 18 billion na dam na irrigate ng thousands of hectares. Dapat ang isip 1 hectare. Farmer, ikaw, ilang ka? 1,000 square meters o 6,000 square meters. Yung talagang actual na yung ano ba, pag-aari mo, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. So sige, may irrigation ka? Wala. Wala. O sige, paano natin irrigate yung lupa mo? Meron bang bati sa'yo? Meron bang ganito? O sige, mag-solar tayo. Deep well, solar, 55,000. Maximum yung 100,000. Irrigated ka na. Ibig sabihin, tatlong times in a year ka magpo-produce. Tama? Ganon din yung iba. And then, nadadagdagan mo ngayon yung hectarage. Pagka nadagdagan mo yung hectarage, nadadagdagan mo yung production. Nadadagdagan mo ngayon yung demand na nasusuplayan mo. In between, doon mo titirahin ngayon yung middleman. Para yung palay, yung bigas, 20 o 25 o 30. Paunti-unti mo. Huwag yung 50, huwag yung 60. Because somewhere along the line, may nagdagdag, pinataas, and then ginastify, mas mura yung smuggling. Mas mura yung importation. Kasi dito, pinalabas, patong middleman, 60 na. Eh, mas mura mag-import, 50 lang. Nadja-justify yung pagkuha, pag-angkat. Pinapatay ngayon yung farmer. Tama yung sinabi mo wala naman kasing kikitain doon sa malaking dam. So, yun. Pero kung ang approach dapat doon, empowerment ng maliliit, dapat, para makuha mo. So, kung ganon na gawin mo sa palay, sa bigas, magiging self-sustaining tayo. Pag self-sustaining ka, na wala yung middleman, tama yung kadiwa na idea, tama yun. Paikliin mo yung middleman, tanggalin mo yung middleman. Sa iba na lang kayo kumita. Huwag na lang yung tanggalin mo yung middleman kasi kada pase, sipin mo, ganon din sa prutas Ang mura-mura bibilin sa'yo. Ganon din sa nyog, sa buko. Magkano lang ang buko? 4. O magkano ngayon dito sa palengke? 37, 35. 40 sa amin. 40. O sipin mo, ganon din sa dragon fruit. 50 bibilin sa'yo. Pagdating dito sa palengke, 150, 180, 200. O. Ganon din ang mangga. Ganon lahat 25, yung saging, pagdating dito, 50, 55. So may middleman kasi. Tanggalin mo yung middleman. So, Rekta na. rekta mo, yun yung makita mo, laki na ipapaba ng presyo. Farm to market na talaga. Kaya nga, organizing mo lang yung mga kooperatiba ng farmers, diretso mo, give them the ability, empower them to market their own. Provide mo yung infrastructure ng sasakyan. Kung paano gagawin yun. Tsaka yung storage facilities, etc. Link them up. Tapos yung problema mo sa storage. And then, huliin mo lahat na smuggler. Katayin mo lahat na smuggler. Yung ganun ba. And then, pagdating, ganun din sa iba. Prutas, gulay, ganun din. Yan. Ba't mo itatapo yung repolyo mo? Sayang nga. Sayang. Kung pinamigay mo, dami na kinabang. Ba't mo na may pamimigay? Pwede mo naman din ibenta. So, bakit tinapon? Ewan ko, kalokohan yun. Patamaran. Kasi bago mo palang tinatanim, dapat alam mo na kung saan mo ibebenta. Sino yung parokyano? Meeting of the minds. Seller, supplier, demand. Meeting of the minds. Gaano katagal ang pechay? 23 days, 21 days. So you have 21 days. Bago mo pa nga itanim meron ka ng sold na market. Ganun yung mga lettuce, ganun yung lahat ng gulay. Alam mo na, i-market ba yung gulay mo pa na ordinaryong gulay o organic na gulay? Mas mahal yung organic. So pagka meron kang gano'n na meeting of the market, walang problema. So yun yung wala sanang imagine yung tatapon yung ilang tonelada. Stupid. Ngayon, blame the government. But before you blame government, you blame yourself. Bakit ka umabot sa ganun? Na kailangan, sino tutulong sa atin? Tayo ba? O yung gobyerno? At bago tumulong yung gobyerno, tayo naisip ng gobyerno Daming kapalpakan ng gobyerno. Ang problema sa ating Pilipino, inipilit nating sisihin ng gobyerno. Para akong pro-BBM Not knowing na nasa sarili pala natin yung problema. Correct! Sa atin yung problema rin.
Tayo. tama si General Luna Oh, na ang sabi nga niya na ano ko rin yun, napanood ko rin yun. kalaban natin yung sarili natin. Ayun, yun nga eh. Pagka wala tayong willingness para solusyonan. Ang daming moving parts. Kung pinaplano mo yung itatanim mo, o ikaw muna, gulay ka, pechay, ikaw repolyo, ikaw radish, ikaw gano'n, sibuyas, rotate tayo, di ba? Or gawin natin central, cooperative. Kita mo, pagsamahin natin, divide natin equally. Tama, pwede, di ba? Oo, pwede. Ganun, Pero kooperatiba. Walang lamangan kasi mas malaki kita sa sili o sa luya o may fluctuation yun eh. O kaya sa sibuyas, nagpa-fluctuate eh. Pero yung iba, stable. Yung sitaw, stable yung presyo eh. Ganun na lang, okra, ganun din eh. Hindi nagbabago. Kamote tops, ganun lang. 50 yung kamoting bunga. So, kunyari, benta mo, kung ilang hindi, pagsamahin natin, then divide. Kasi tulong-tulong tayo eh. Kami na rin yung labor mo. Kung kailangan mo magka-wiwiding, kami na rin, ang tutulong sa'yo. Tayo, tulong-tulong. Kooperatiba nga, if only we can do that, we can affect. In fact, ginagawa naman yun ng problema, kulang lang ng push ang government. And if we continue on putting people who do not know what they're doing, who do not appreciate yung ating mga magsasaka, wala mangyayari. Ganun lang yung magiging Saan ka nakakita? Pilipinas, laging inuulan, may bagyo 22 times. 22 na bagyo taon-taon. Binabaha yung lowland natin. Israel, desyerto. Dubai, desyerto. Lahat sila, Arabo, desyerto. Nakakapagtanim sila, nakakapag-supply sila sa ibang parte ng mundo. Ano ba yan? Talagang ang problema tayo. Hindi gobyerno. Secondary na lang gobyerno actually. Bakit yung mga private sector nakukuha nila na mag-produce ng angkop sa lahat eh? Nakukuha nila yung supply side, nakukuha nila yung demand side, diretso sila sa sa market. Nabebenta nila properly. Walang tulong ang gobyerno. Ang gobyerno tulong sa mahihirap, sa maliliit. Pero bakit ganun pa rin? Because somewhere along the line, may corruption. Sa yun. Somewhere along the line, yung nilagay noon sa mga posisyon, mga walang alam. Yung mga may alam, hindi nabibigyan ng break sa posisyon. Laging appointment. Bayad utang sa politika. Doon sa ginawang sa kanya. Kunyari, magaling ka, 30 years ka na sa agriculture, magaling ka talaga, respektado ka, doctorate ka, etc. Alam mo na lahat, pasikot-sikot. Forestry, ganun din. Okay, sa fisheries, ganun din. Alam mo lahat, marunong ka. Nakatuto kang ganyan. Biglang i-appoint sa posisyon, general. O kaya, isang politiko na kaibigan ng presidente. Why? Bayad utang sa kumpanya. O tama ba yun? Wala. That's why mare-retire ka not even reaching the pinnacle of what you can become. Yung maximizing the benefit that the country can get out of you. Yung alam mo, yung experience mo, yung buong pagkatao mo, yung serbisyo mo. You will retire silently. Ganun ang sistema ng Pilipinas. Bayad utang lagi yung politiko natin sa mga tumulong sa kumpanya. Lahat ng head ng mga department, lahat ng head ng agency, pati yung mga direktor ng mga kumpanya. O ano mangyari sa atin? Sayang. Di ba? Sayang. Kasi simula nung bata ako, ganun na yung way ng attitude ng mga Pilipino hanggang ngayon eh. Oo. Parang walang pagbabago. May tumitindig na kagaya natin na kagaya nyo. Wala rin kumbaga hindi maintindihan sa kanila. Ganong paliwanag pa ba dapat natin? Maglasingan na lang tayo. Manchichicks na lang ako. Joke. Joke lang yan. Joke. Ay, nako. Pero po pwede nyo mga natin, yung sa Matigas Challenge. Kasi palagi ko narinig yan, yung Matigas Challenge na yan eh.
Ngayon, nasa ano na ako, 55 weeks. Paki-explain nyo Out nga of sa ating 83. viewers. Matikas challenge is 83 weeks ng paghahanda. Bakit ko na sabing 83 weeks? Plus 83 kasi ko. Nakatuwang ko lang. Plus 83. Na baka nire-renounce na ako. Matikas Plus challenge 83. sa inyong YouTube channel, Pinoy Survivor. Kaya pasyalan yun. Ang dami niyang mga videos doon na hindi lang educational, inspirational na po pwede nyo magamit sa inyong buhay. Actually yan, yung... Matikas challenge. Hindi, yung Pinoy Survivor. Yung Pinoy Survivor. Yung Pinoy Survivor, ano siya? Bakit ko ba naisipan? Oo, paano? Naisipan ko kasi na maggawa ng biography. Okay. Kasi sabi ko, may kulay naman ng konti, kahit rainbow, yung buhay ko. So, i-share ko. Pero kung isusulat ko siya ng libro, kinakailangan ko ng editor pa. Hahatian ko pa siya. Kailangan ko ng ghostwriter o whatever. Hatian ko. Kailangan ko ng publisher. And then, kailangan ko ibebenta pa sa, kunyari, National Bookstore. So, all in all, ang magiging presyo niyan is mga 1,000. They're about 1,000. Ikaw, simple kang tao, mabibili mo ng 1,000? Hindi. Ba't mo bibilin? Ano ka, gago? Ba't mo bibilin? O, diba? Bili mo na ng tissue paper. Hindi, may pampahid ka pa, diba? Joke lang. So, kung kunyaring iba-vlog ko siya, pwede. Kasi anytime, kung na-chismisan mo, o kaya matsambahan mo, nirecommend ng YouTube, panoorin mo. Then you get 1 hour, more or less 1 hour, of a portion of my life. Kahit anong parte ng buhay ko. And it is so interesting at may napulot kang aral, babalikan mo yung susunod, at yung susunod, and it becomes addictive. And nasunod ko na libre, tapos mas maraming na puntahan. Mas maraming na... kaso, I have to answer also yung question ng mga subscriber. Kaya merong Survivors Community Vlog. Pinoy Survivor, kasi Survivor naman talaga ako eh. And I want everyone reading to identify na Survivor din kayo. Lahat tayo. Hindi nyo lang akalain, Survivor pala talaga tayo pare-parehas. Kasi ganoon ang Pilipinas eh, Survivor. So, kung may survivors, may Pinoy Survivor, yung komunidad na nag-grow, ngayon 32 something na eh, 1,000 no? Dahil sa politika yan, kaya dumami. So, yung may mga tanong. So, I try to answer yung mga questions. Kaya nagkaroon ng Survivors Community Vlog. Doon pumasok yung politika na kaya yun, addressing yung mga question and answer. Parang yung sumunod din yung West Philippine Sea, ano? Yun, yung mga ganun. Nauna eh. May Japita ako sinagot, may nagtanong about Japita, tinanong yung West Philippine Sea. Tapos meron nagtanong din about yung sa Rap the Philippines, yung ganun ba? Kaya nagsimula ngayon kaya yung yun. political vlog. Yung hindi ko naman in-intention na maging kalaban ng si BBM. Binoto ko nga eh. Pero sobra na yung ginagawa. Mali. So, ang advice talaga sa kay BBM, you do it properly, you will survive. Ngayon, balik tayo. Matikas challenge. It's 83 weeks na paghahanda. Bakit? Kasi everything, ang masasabi ko na sa inyo, everything happening now, simula 2024, your outlook should be biblical in nature. Mas maganda ka kaysa yung magsisi ka. Diba? May nagsasabi magkakaroon ng rapture. Pero how sure are you na mangyayari yun before nung 7 years ng tribulation, yung paghihirap? Paano kung wala? Di nagsisi ka. Mararapture kami. Kami mga Kristiyano mababait, mararapture ka. Paano nga kung hindi nga marapture? Paano kung mangyari yun? Kalagitnaan. Paano kung mangyari yun? At the end. So tatlo kasi yung thought ng rapture. Beginning, before, nang mag-start yung 7 years ng tribulation, in the middle of it, na doon ako naniniwala, in the middle, somewhere in the middle, after the middle, which is after 3.5 years na nagsimula, and then in the end, hindi ako naniniwala doon sa in the end. Ngayon, kung doon ako naniniwala na the rapture may happen, midpoint, onward,
Kasi may mga sign, may mga sinabi na yung desecration ng temple sa Jerusalem, yung mga ganun ba, yung pag-rise ng Antichrist, start yon, may peace treaty, and so on and so forth. Basahin nyo na lang yung Bible, no? May mga nag-explain tungkol doon. Now, ang punto ko, imbes na mabulaga ako tsaka yung pamilya ko, ayoko magpatatak eh. Kasi sa tingin ko, sa lahat ng mangyayari na yan na upheaval, in intensity at saka ng magnitude, sabay-sabay happening, converging in one time frame na 7 years. In fact, yung first 3.5 years, baka gulpi tayo dun eh. May gera, may world war, merong famine, may plague, parang COVID, no? Tapos merong mga drought, pestilence, lahat-lahat na. Earthquakes, di ba? Wala nang ang flood eh. Yung drought na lang, ang matindi yun eh. Yung El Nino. Oh, so, mangyari yun, patay yung food supply mo. Ngayon, anong gagawin mo? Magpapatata ka. Kasi wala nang pagpakain eh. I-regulate ngayon, nung matitira sa mundo, mamamatay yung 2 billion, 1/4 of the planet will die, may matitira pa 6 billion. Paano kakain yun? Walang makain. I-regulate nila yung food sources. So, bago mangyari yun, nakapagtabi ka na sa 83 weeks. Food, gelata, saka rice. Yun lang naman yun, yung tubig, rice, saka gelata. Every week na namimili ka, dagdagan mo ng konti, 500, 1,000, depende sa budget mo. Bakit every week? Kasi yung hinahabol mo doon is yung expiry date. Hindi sabay-sabay. Bilhin mo ngayon gulpihin mo, di sabay-sabay nag-expire yun. Kung bilhin mo weekly, in a span of 83 weeks, that's more than a year, 1.5 years, ang expiry mo, 3 years from now. Pinabibili ko ngayon, ano na ang expiry eh? 2027 na. And 2024 pa lang ngayon. So 3 years lagi. Now, if may nangyari ng 2025, nagkagera, hindi ako magugutom. Meron yung pamilya ko. Diba? Ganun lang yun. And it becomes a habit. At the end of 83 weeks ng paghahanda, meron na akong good for 3 years na supply. Sa tatlo kami sa bahay, asawa ko, mami niya, handa kami. So, kung sino yung papasok doon, manghihingi, mariling ko. Ganun lang. But the point is, sinasabi ko yun para kung may maniwala, good for you. Kung ayaw maniwala, good luck to you. Ganun lang. Walang pilitan. Tsaka wala namang mawawala eh, dahil nag-ipon ka. May expire na, kagaya ng sabi. Kainin mo. Kainin mo. Tapos, bumalik ka ulit ng susunod. Kami nga, hindi naabutan ng expiry eh. Kinakain na namin eh. Pagka tinamad kami mag-grocery, sa sawa, walang gusto magluto, ayun, bukas ang delata, kain. So yun yung Parang naisip ko tuloy Sir Dado yung yung Soylent Green. Napaliw ba yun? Parang, nung bata ako. Oo, napanood yan nung bata. Bata pa. Soylent Green, walang makakain ng tao. Walang yung tao. Mga tao na yung ginawang dilata. Dilata. You see, pwede mangyari yun eh. So, ang pinakamaganda, kung pwede mong paghandaan eh. Now, kung kunyari, na-rapture ka, nandiyan yung mga dilata mo, edi yung hindi na-rapture, sila kakain. Di ba? Walang problema, ibang kakain. Pero kunyari nga dumating yung walang rapture. Kasi midpoint pa eh. Why? Bakit isusulat sa Revelation na makikita mo, sabi nga ni Jesus Christ eh, sa Matthew 24, siya mismo, you check it out. Sabi niya ni Jesus Christ, when will be the end times, yung sign, when the desecration of the temple happens. Kailan yun? That is halfway. Halfway ng 7 years, that's 3.5 years onward. Kaya kung mangyari 2025, bilang ka, 2028, kalahati ng 2028, dun yung desecration ng temple. O edi mula ngayon hanggang anong gagawin mo? Kung wala na makain. Kaya maganda, nakapaganda ka na. May mga signs ng second coming, when will He come? And He will come only pagka nang pakilala yung Antichrist at saka nagkaroon ng desecration ng temple at saka pagka nagkaroon na ng tatakan. So, anong gagawin natin?
nasa sa inyo yun. Ang sa akin, sinasabi ko lang. Hindi pa ba antichrist yung nangyayari? Hindi pa, wala pa, Hindi hindi pa pa nagpapakilala. Hindi pa nagpapakilala pero nariyan siya. Magpapakilala siya in the near future sa tingin ko. Hindi pa ako nakaka-vlog kasi nauna itong politika eh. But briefly, yung sa nangyayari sa Israel, may mag-unfold na biblical prophecy eh. Yung Damascus, uupakan ng Israel. Damascus is part of Syria. Syria na merong Hezbollah. No? So, tama ba yung aking geography? Anyway, ang sabi sa Isaiah 17 27, basta ganon. Look at Damascus. Damascus is one of the oldest cities and the fourth holy place sa buong planeta natin. Never been conquered. Never been conquered. Kasi hindi siya nag-iba. Pero doon sa prophecy, sinabi ng Isaiah, it will be a pile of ruins overnight. Overnight. Ang may gawa, the sons of Israel. So, posible na isang one-time big time na atake overnight. With the weaponry now, pwede niyang nuclear eh. Pwedeng tactical nuke. O kaya isang massive na bombardment. Tapos yung Damascus. And then that will be prophecy, di ba? Pero sa tingin ko, nuke pa nga eh. Kasi no choice of Israel. And then that will bring about peace talks. Para maiwasan yung global war. So, dadating ngayon yung Antichrist. Siya yung magsasabi ng peace treaty muna tayo. Susunod ngayon doon, pagka may peace treaty, siya yung unang horseman ng Apocalypse. Ano yung second horseman? He will be given the power of the sword to take away peace from the earth. Sino yun? So meron ding prophecy na susunod na atakihin ng Israel when there is peace time, atakihin siya from the north. O sino yun sa north? Russia, Turkey, and then kasama tong Iran, sabay-sabay silang lahat. Conglomeration of nations. Yun yung sinasabing Gog and Magog war. Iba yun doon sa Damascus prophecy. So pag pumasok yung Gog and Magog war, ayun na, gulo na. Buong mundo na yung damay. Meanwhile, dito sa atin, sa West Philippine Sea, makikita na involved ang US dito. Meron pang Russia doon sa Ukraine, US. Involved din dito si Israel. Yung China, baka patulan ang US. Kasi weakened siya, stretched out. Sinasabi ng China at sinasabi ng US, they might engage in a war by 2025 to 2027. Ano na ngayon, 2024? O next year, di ba? So kung mangyayari yon, ang tanong sa atin, ang mindset dapat ng mga leaders natin, AFP, PNP, politika natin, dapat biblical. Hindi yung tatanga-tanga tayo, biglang magigising tayo, ayan na, hindi tayo handa. So, kung sakaling magkaroon ng upakan with China, yung US, panonoorin lang natin yun? Hindi. Kailangan kumilos tayo. Hindi kailangan eh. Obligado eh. Kasi may mutual defense. Pagka inupakan ng China ang US, may invoke yung mutual defense treaty. Yan ang problema sa Pilipino. Tatanga-tanga tayo, pumasok pa tayo sa EDCA, kaya obligado tayong mag-respond na dependahan natin, we will defend US. Yung sa akin ngayon, yung aking uncle na Colonel Bartolome Macalinaw, ginamit din sila ng US para padala dun sa Vietnam. Diba? Pati nga Korea eh. Para independe, yung kumbaga, sila yung gawing first unang defense, first line of defense. First wave of defense. Attack pala. Hindi pala defense, attack. Doon sa Vietnam. Kaya nga ang natin, we should be thinking on the biblical level na ngayon. Kasi nandyan yung intel. Never nag-fail ang Bible. Kinukode ko yun kasi talagang totoo naman eh. Ang Bible natin, ang taas ng batting average. 100% to the letter, to the date. So, 85% ng Bible, 85% ang nangyari na.
So may natitira pa ng mga 500 prophecies. Sabay-sabay yun ang mangyayari. And mag-unfold yun in the near future. Because kung titignan mo yung mundo ngayon, doon tayo papunta. Isipin mo yung sunod-sunod na earthquake. Ang dami. Sunod-sunod na volcanic eruption. Diba? Sunod-sunod na mga ewan mo, mga bagyo Diba? Ang lakas. So, tapos gera. Tapos takutan. Wars and rumors of war. Nandun na tayo So, it's just a matter of time kung mabibigla ang Pilipinas kasi yung mga politiko natin ang inintindi pera. Pera. Inintindi panay-patikos, inintindi tira-sira. Kaya ang mangyari sa atin, kawawa ang Pilipino, maraming mamamatay na Pilipino. Yun ang problema. We have to think from the point of view ng biblical perspective. Hindi yung ganito na buhaw-buhaw tayo Walang direksyon So yun yung akin. Tapos hindi pa na halimbawa, yung gaya yung sinabi nyo na ang Russia hihingi ng tulong sa China para ipadala dun sa somewhere else na 200 million. Ano yun? Oo. Yun yung end of days na yun. Yan nga, 200 billion. So, ito Damascus War, Okay. Damascus Giba, no? Yun yung isang sign na makikita mo. Tapos yun sa tingin ko, magti-trigger yun nung first horseman of the apocalypse. Yung Antichrist. Peace. Kasi ayaw mo nang magkatami-tami pong mundo, gagawa ka ngayon ng solusyon. Peke na peace. Fake news na peace. So, magre-relax ang Israel. Biglang papasok yung second horseman. Yun yung Gog and Magog war na Russia, China, etc. Hindi pa yun yung 200 million na army. Di ba ba yan? Okay. Because ang sign na yung talagang prediction, ang biblical is si God the Father magpaparamdam through earthquakes, natural calamities. Manayayari yung army ng Russia. Yun yung prediction. Ezekiel, yun yung review niyo yung Bible. Ezekiel, yun yung 36 to 39. No? So 36, 37, yun yung inaano niya, dinedevelop niya. 38, 39, yun yung wakam, lindol. Politiko natin, sige payaman. Hindi nyo naman madadala. Hindi nyo madadala title, rangko, pangalan, hindi nyo madadala lahat. When you enter heaven, if you do enter heaven, lahat tayo hubad. O kaya naka-white robe lang tayo. Kung tatanggapin ka. Paano pag sinabi ni San Pedro? Wala. Masama kang tao, punta dito. Doon ka, sa Lake of Fire. Wala, we have to change. Matapos na ang mundo. Pero, yun nga. Yan po guys, so natapos na yung interview ko. Yun po yung part 2 at 3 ng aking interview kay Sir Dado. So yun po. At diniscuss niya doon, nag-request ako ng politika. Sinagot naman niya hanggang sa umabot doon sa mga gulay. Sinagot din niya at meron siya mga sinambit na huling pananalita niya na lahat ng pagpapayaman niyang mga politiko na yan, yung mga korap sa ating gobyerno, wala silang madadala. Ang sabi nga niya, tayo iisinilang ng hubad at tayo ipapanaw dito sa mundong ibabaw ng hubad. Meaning to say, kahit ano ang ating naipon dito sa ibabaw ng lupa, wala po tayong madadala sa kabilang buhay. Sabi nga niya, kung tayo nasa langit na, kagaya ng environment namin yan, nasa langit na kami yan, tingnan yan, labo. Diba? So, ano yan, mausok na mausok. Nasa alapaap na kami yan. Kidding aside, guys. So, yun nga, merong simula at may katapusan. Tayo po ay minsan lamang daraan dito sa mundong ibabaw. Kaya, gawin na po natin ang nararapat para sa ating mamamayang
Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Na kayo ang aming inaasahan na mag-aaruga at tatanglaw sa aming mga buhay, ay iba po ang nakikita ng taong bayan. Kayo po ay amin dapat na tinitingala at ginagalang, ngunit marami po sa ating mga opisyales ng gobyerno ay nangungulimbat ng pera ng taong bayan. Kaya napapansin natin na ang mga gustong kumandidato ay nagkukumahog na maposisyon sa gobyerno dahil yung mga ganong politiko ay nakikita lang may makukurakot sa kaban ng bayan na ito'y ating pinaghihirapan, pinagpapawisan. Meron pang parte na papasok tayo, wala tayong baon dahil wala tayong budget para sa kakainin natin. Imbis na budgetin natin yon, babudgetin na lang sa kapagkainan ng bawat isang pamilya dito sa ating bansa. So, nakakalungkot po. Minsan lang po tayong daraan dito sa mundong ibabaw. Magpakatotoo na po tayo. Tulungan natin ang maliliit na mamayang Pilipino, katulad ko, katulad nyo. Nakakalungkot po, guys. So, mulit-muli, may simula at may katapusan. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay at panonood ng aking munting video dito sa DIY KKB Informative. See you on my next vlog, guys.